Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at dadako na tayo sa ating patok na negosyo segment na kung saan tayo po ay muling makaririnig at makatutunghay ng panibagong kwento sa pagnenegosyo. Hatid sa atin yan ng ating mga successful entrepreneurs. And tuwing Monday, atin pong nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines. At ang palatuntunang ito ay nakaabot din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa buong bansa yan, kaagapay. Kaya sa ating mga listeners or viewers nakaka-tune in lang sa ating himpilan, welcome po sa ating palatuntunan. At ngayong umaga ay mayroon po tayong makakasama na isang matagumpay din na entrepreneur na kung saan ibabahagi niya po sa atin ang kanyang journey sa pagbe-business. Ano ba yung mga natutunan niya? Ano ba yung mga learning moments sa pagbe-business? At ako po ay excited na rin na makasama live dito sa ating studio ang president ng Dong A Pharma at bahagi din po ng Business as Mission Philippines. Let us all welcome. Napakaganda po ng kanyang pangalan. I-welcome po natin si Mr. Amen Say. Sir Amen, magandang umaga po and welcome sa programang Entrepinoy Espesyal. Yes. Thank you very much for inviting me. Yes, and thank you for joining us today dito sa ating palatuntunan. And dito nga po sa Patok na Negosyo segment, katuwang po ang BAM Philippines. Ang goal natin dito is not just to share ang inyong kwento sa pagnenegosyo, but also to give an inspiration, lalong-lalo na sa ating mga kaagapay na nasa pagnenegosyo at sa mga nais ding magtayo ng kanilang business in the future. Pero bago po natin simulan, Sir Amen, ang ating talakayan ngayong umaga, baka meron po kayong gustong batiin or anyone na gusto niyo pong i-greet today. Well, I'd just like to greet all the listeners, and it's a wonderful opportunity. It's the first time for me to be here and to be able to share my journey. Yes, ayan. At sa ating pagsisimula, syempre, nais naming malaman, Sir Amen, bakit ba Amen? Sir, ang napiling pangalan ng inyong magulang sa inyo. Can you share us yung quick background or backstory nito, sir? Yeah, nung nasa 1960s and 70s pa, nung my parents pumunta sa United States for a church conference, and yung style nila dun sa pagpe-pray is yung nag-amen bawat linya. Hindi yung sa dulo lang. Yeah. Diba? So dahil doon na-inspire yung tatay ko, who is an elder in the church, to give me the name Amen. Kasi bagay ho dun sa last name ko, Say. So, yeah. Say Amen. Say Amen. Ang galing. Oo. At syempre, nakaka-bless din, yung Yes, pangalan natin ay part ng ating prayer din, Tama. Amen. Yes and amen. And kayo nga po ang president ng Dong A Pharma Philippines Inc. So, sir, can you share din sa ating mga kaagapay, ano po ba yung nature ng business? Ano po ba itong Dong A Pharma? Yeah. So, si Dong A Pharma, nag-umpisa kami 2003 na nag-import kami ng Bacchus energy drink. Oh. Doon lang una umpisa yun. Yeah, until yung mga 2016, mga ganyan, 2015, na-acquire namin yung distributor, national distributor ho namin. So from being an importer of products, naging national distribution kami, which is ibang business ho yun eh. Diba? Simple lang yung mag-import tapos magbenta eh. Yeah. Pero ngayon, operation na buong bansa, nagdi-distribute ka, madami ng sakit sa ulo. Mas Diba, it's a lupawak very na kasi. different challenge na talaga. Opo. Yeah, and then from there, we went on acquiring more companies. Kaya ngayon hindi na tayo
sa isang company na lang na naging 10 company na ho ang hinahawakan natin. So mas lumawak na po sir ang scope ng inyong pagnenegosyo dahil nga nag-acquire na acquisition ng ibang businesses. And pagdating sa ganitong klaseng negosyo, Sir Amen, kayo po ba, nadya-juggle nyo pa ba yung oras nyo? Kasi nag-handle kayo ng iba't ibang negosyo, sir. So, napagkakasya naman, sir, ang oras nyo sa pamilya, sa inyong sarili, and sa iba pa nating mga ginagawa. At kasyang-kasya ho. Kasyang-kasya. Kasi yung oras ho natin hindi sa atin eh. Pag naialay natin sa Panginoon ang ating oras, di ba? Kasya yan, di ba? Kasi kaya nga sa Bible, meron yung redeeming the time eh. Yes. Diba? So, so nung nag-umpisa kami nung 2003, kasabay ho yun, nag-uumpisa kami ng house church namin. So, nung panahon na yun, kami mag-asawa, paano natin papagkasyahin ang oras natin sa dalawang ito? Kaya doon napunta yung panalangin namin sa Diyos na ikaw na magbahala sa business namin, kami naman magtatrabaho sa business mo. So doon naumpisa yung practice ko ho na hindi ako nagtatrabaho ng more than 4 hours sa isang araw para sa business. Diba? And with the Lord's faithfulness, diba? Pero mo sa isang company, ngayon 10 company na. Ganun pa din. Hindi pa din ako nag-work more than 4 hours sa isang araw. So namamanage nyo rin talaga, and intentionally minamanage nyo po talaga ang inyong time sa pagnenegosyo. Ganun din sa iba nating mga, sabihin nating ministries, sa ating buhay. And dito sa pagsisimula ng inyong negosyo, dito sa Dong Pharma, ano yung pinaka-motivation? Ano yung pinaka-intention? Bakit nagtayo po kayo ng ganitong klaseng negosyo, sir? Yung sa umpisa, kasi kakabalik ko lang from the US nung panahon na yun. Nagtrabaho ko ng 1 taon, tapos nagsara yung company. Diba? And so, nung magtatayo kami yung mag-uumpisa na yung church, kasi gusto ho namin yung thinking namin is tayo yung nagbibigay, nagbe-bless. Hindi yung hihingi-hingi tayo ng pera. Diba? Kasi minsan negative yung connotation eh. Kung may gagawin kang ministry or meron kang gagawin sa church na palagi hingi ng pera. Lalo na sa mga businessman, minsan parang negative sa kanila yun, parang hingi ng pera. So ayaw nila nun eh. So ang idea namin is dapat meron tayong company and then from doon mag-fund ng mga gawain. To support itong ating mga kasama din. And makikita nyo doon sa shinare ni Sir Amen, talagang masasabi natin good intention, good motivation. Pero yung iba nating mga negosyante has the same answer, has the same motivation and intention, at lahat naman gusto maayos at maganda. And it's common for businesses to begin with the best of intentions. And syempre, karamihan dyan, yung mga naitayong negosyo ay bunga ng advokasya, bunga ng isang social issue na gustong i-address, at talaga namang sa panimula, talagang maraming natutulungan. But the problem is, along the way, itong mga good intentions na ito, nagkakaroon ng problema. Sa tingin nyo, bilang isang negosyante, Sir Amen, what do you think are the main reasons why this happens? Bakit sa simula okay, it went well, pero sa kalagitnaan parang nagkakaroon ng misalignment, nami-misalign dun talaga, dun sa pinaka-intention or sa good intention na gusto nilang mangyari. Na-experience ko din yan. So, dito sa unang company. Kasi, ang lumalabas yan kasi may kanya-kanya tayong intentions or may kanya-kanyang agenda. So, pag nag-uumpisa ng company, lahat kayo focus sa napalaguin, maging successful. So, hindi natin naiisip yun. Diba? Lahat tayo nagtatrabaho, busy, ganun eh. Pero once naging successful na,
kumikita na, nagkakapera na, doon na lumalabas yung kanya-kanyang pag-iisip. Yeah. Di ba? Nakakalimutan na. Oo. Kaya ang importante talaga is from the beginning, dapat aligned kayong lahat. Mhm. Di ba? Tsaka yung vision nyo kung anong gagawin. Di ba? So nangyari din ho ito sa akin doon sa unang company kasi Mhm. meron ako isang kaibigan na gusto sumali. O di okay lang sa akin. O sige, para matulungan. Pero pagdating nung lumalago na yung business, doon na nakita na iba pala yung values natin or yung purpose natin para sa business. Yeah. Kaya doon na nagkakaroon ng misalignment. Kumbaga, kapag nandyan na, biglang nag-iiba na yung agenda. Yes. Na salungat doon sa unang naging plano nyo or pag-uusap nyo. Baka hindi naman masama, pero hindi lang pareho. Yes. Kumbaga hindi nagkatagpo or talagang salungat talaga sa gustong mangyari. And during those times, Sir Amen, paano po kayo nakakope up? Parang paano nyo siya dinil? Paano nyo siya natanggap? Kasi for sure, andyan yung frustration, andyan din yung parang you feel na parang, akala ko hanggang dulo. But what happened was, hindi pala. Yeah. So, sa akin, nung time na yun, talagang number one is prayer. Yeah. Kasi, sometimes kasi iniisip natin, prayer is, meron akong hinihingi na gusto kong makuha eh. Pero, actually, ang prayer ay ma-align tayo, ang purpose of prayer is para ma-align tayo sa purpose ng Panginoon. That's true. Diba? And, so, dito, parang, na-lead niya ako na to buy out mga partners na hindi sang-ayon dun sa purpose na pinakita niya sa akin. So naging ganun, naging buyout. Yeah. So at least ngayon, wala nang partners, wala nang misalignment. Yeah. Kasi kayo na yun. Kayo na. Oo. Kaya mahalaga rin sa mga ganitong sitwasyon ang ating pangsangga o ating sandata, yung prayer talaga. Yes. Kasi I must agree with Sir Amen na, yes and amen, doon sa sinabi niya na kapag tayo nagpe-pray, we ask for an alignment, yung alignment ng hearts natin dun sa will ng Panginoon. Kasi whenever we pray, kapag tayo po ay nananalangin, that's our communication sa Panginoon. And we know yung ating Father, He knows everything. Kaya yung act pa lang nalalapit tayo sa Kanya, alam niya na kung ano yung concern natin. Yes. Kaya mahalaga talaga na tayo po align, tayo po intact, tayo po ay talagang in tune nga, sabi nga nila, dun sa gustong mangyari ng Panginoon. Pero dito po sa inyong pagnenegosyo, is there a time din po ba, Sir Amen, na kung saan somehow na-disappoint kayo dahil sa mga outcome na, sabihin natin mga decision po ninyo, na hindi naging okay yung outcome at kumbaga parang hindi rin po kayo naging careful dun sa thought nyo, sa inyong steps, lalo na sa pagnenegosyo. Kumbaga ito yung mga learning moments natin, sir. Yeah. Maraming ganun kasi kaya nga tawag dyan business eh. Business. Kasi marami kang apoy na papatayin. Diba? Tsaka marami tayong desisyon na hindi ka naman garantisado sa desisyon eh. Yeah. Diba? Kasi kung meron opportunity na nabibigay sa atin, hindi mo naman alam lahat eh. Diba? So dapat expected ka na may chance talaga na mali ang desisyon. Ang importante dyan ngayon is kano kabilis tayo magbago ng direksyon. Yeah. Para dun sa tama. So, tawag dyan is adaptability. Dapat mabilis tayo mag-adapt. Diba? Hindi yung matigas yung ulo. Pag may nakikita ka ng problema, minsan ganun ang tamang paraan. Pero, pag alam mo na talagang mali ka, dapat mabilis tayong change ng direction. Yes, and it takes humility for us to acknowledge na may mali. It went wrong. Pero halimbawa, ganito naman yung argumento ng iba nating mga negosyante. I fully entrust my business to God. Pero bakit ganun? May failure pa rin. Bakit ganun? Nagkakamali pa rin ako sa decision ko. Nagpipray naman ako. Pero bakit ganun? Mali pa rin. Anong reaction niya dun, sir? Kasi our listening to God hindi naman 100% na tama palagi. Diba? And minsan yung sariling pag-iisip natin, diba, lumalayo tayo sa gusto ng Panginoon. And don't
take failure, 'di ba? Ako nung lumalaki ako, ang sabi palagi ng tatay ko sa akin is huwag kang matakot sa failure, na magkamali, 'di ba? And so yan din ang tinuturo ko sa mga anak ko. Gusto ko ma-experience yung failure. Yeah. And kasi diyan ka matututo, 'di ba? Hindi naman sasadyain mo, 'di ba? Pero meron talagang failure sa buhay, 'di ba? God never promised us na smooth sailing Yeah. lahat, 'di ba? Hindi naman eh. So expect failure and then expect to learn. Sometimes the Lord really can give us a lot of lessons from our mistakes. Kaya nga dito sa ating past episodes dito sa Entrepreneur Special with Bam, isa sa mga na-discuss namin ang tanong na ang failure ba sa business part ba yan ng plano ng Diyos? Sa tingin nyo? Kung kayo sasagot niyang tanong na yan, Sir Amen. Nung sa experience ko, nung nasa US pa ako, 'di ba? Meron akong leading na kasi na bumalik sa dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero syempre nasa US ako, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng chance, 'di ba? And marami naman akong business na start na nung time na 'yon. 'Di ba? And so nakikipag-negotiate ako sa Panginoon na baka pwede dito na lang ako sa US. So and ginamit ko yung business actually as parang sabi ko sa kanya na use it as a way to communicate to me kung ano ba talaga yung gusto niya, diba? And doon nakita ko yung business na parang ganun, hindi siya namamatay, hindi na bubuhay, ganun lang, diba? So parang nakita ko na din yun na walang blessing ng Panginoon. Diba? So sa business kasi iba kung meron blessing ng Panginoon at kung walang blessing. Kung walang blessing, nagde-depend tayo sa sarili nating karunungan, sa sariling kalakasan, 'di ba, in our own strength na to make it succeed, 'di ba? So sa akin mas gusto ko yung may blessing ng Panginoon. Mas mabilis yung pag-succeed ng business. Yung maayos na outcome sa ating mga endeavors. So hindi naman ibig sabihin na ayaw niya ako mag-business. It's just that ayaw niya na dito nandiyan ako sa US na kasi gusto na nga niya na ako bumalik dito sa Pilipinas. Iba talaga kapag yung plan ng Lord, siya yung mismong sinusunod natin compared dun sa plano na pang sarili, yung sariling interest lang natin. And tama sa failure laging part yan ng success. Sabi nga nila ang failures, yan ang nagiging stepping stone natin sa katagumpayan. At syempre with the grace and help ng ating Panginoon. And kaakibat din ng pagharap natin sa failures, lalo na kapag nagsimula tayo ng maayos, we have good intentions, and along the way hindi naging maayos, maraming naging problema, kahit alam mo okay naman yung intention ko pero bakit ganito yung nararanasan ko. Kaakibat niyan sa pagharap niyan yung tinatawag natin na resilience. Yung resilience. Now, Sir Amen, ano yung pwede nyong ibigay na mensahe sa ating mga kaagapay ngayon? For sure, yung iba sa kanila, they facing trials, or maaring nasa punto na sila na they want to quit, gusto nilang sumuko. Ano yung pwede nyong ibigay sa kanilang words of encouragement? Lalo na kapag nasa punto sila ng pagnenegosyo na nakaka-frustrate kasi okay naman lahat pero bakit ito yung nararanasan ko? In business, and I think even in life, there are two kinds of strength. Meron yung strength na capability, di ba? Magaling ka, kaya mong gawin kung ano yung challenges, na-execute mo yung mga plano, isang klaseng strength yun, di ba? Pero even recently sa akin lang, there's another strength na tinuturo ng Panginoon, which is yung resiliency. It's how much suffering or failure can you take and still stand back up, diba? And so the last 5-6 years parang yun yung, kasi before nan puro success yung na-experience ko, ang bilis pero nung last 5 years puro challenges naman, diba? Nasunog yung warehouse namin, binaha yung
yung warehouse namin, di ba? Tapos sa last few years lang, ang daming principal na umalis Oh. na naging ano pa nga, almost 3 billion in revenue na wala sa amin sa isang taon. Pero at the end, nung nagpe-pray ako sa Panginoon, ang sinasabi lang niya is, pero nakatayo ka pa. Diba? So, ibig sabihin, I still have your back. Nandito pa din ako sa likod mo. Diba? Kaya huwag ka matakot. Diba? In spite of all of these trials, you can still stand. Diba? So, doon ko nakita yung another kind of strength. Diba? Hindi yung galing, but the amount of suffering, the amount of testing, the amount of trial you can take and still be able to stand for the Lord. Yeah. And that's grace. Grace, yes. Yan ang grace ng Lord sa atin. Tama. Na spite of this chaos, kung tawagin nila, itong mga pagsubok na ito, nananatili kang nakatayo. Yes. And we cannot do that, no, nang tayo lang, no? Because apart from Him, diba, we are nothing. Yes. Kaya mahalaga talaga na we acknowledge na sa bawat pagsubok na ito, isama natin dapat ang Panginoon. Tama. No. Doon pumapasok yung ating resiliency na, Lord, hindi ko to kaya mag-isa. Yes. Yeah. Sabi nga sa Psalm, no, yung sinulat din ni King David, I remember that sa Psalm 119, yung word na ginamit niya, revive me. Grabe lang din yung intimacy ni King David that time sa Panginoon na talagang he cried aloud, no, sa Panginoon, and yet ang sabi niya, Lord, revive me. That word struck me na, nga, no, we need revival mula sa Panginoon, lalo na sa mga challenges na ito. And tama po yung sinabi ni Sir Amen, ano, na ang pagbibusiness talaga, hindi talaga yan smooth sailing. Oo. Meron talagang, darating talaga sa punto. Dadating talaga. Na susubukin tayo. And for sure, sa ating mga kaagapay ngayon na negosyante, sa mga pinagdadaanan ito, meron laging assurance na sa Panginoon, lagi natin siyang kasama. Yeah. He's always with us. At mahalaga din sa isang negosyante na humaharap sa mga pagsubok, ano, sa pagnenegosyo, merong community. Hindi mo dapat yan pinagdadaanan mag-isa. Kaya narito po ang Business as Mission Philippines, na ang goal, ano, it's a community of business owners, and together nag-grow po, ano, sa word ng Panginoon, at napapaalalahanan na ang negosyo natin, hindi sa atin yan. We're just only stewards, ano. Katiwala lamang tayo ng Panginoon. And you're also part of BAM. Sir Amen. And nasabi mo kanina before we go on air na ang laking tulong nung BAM principle sa inyong pagnenegosyo. So, can you share that sa ating mga kaagapay? Yeah. Actually, at that time, syempre hindi ko pa alam yung BAM. Pero nung nasa US kasi ako, nag-aral ako sa California Baptist University. So, nag-aral ako ng business. And ngayon, na-appreciate ko talaga yung tinuro sa amin. Yung having business from the Christian or biblical perspective. So, 1990s pa lang ito, biro mo, 1990s, tinuturo na sa amin na God owns your business, hindi ikaw. Diba? So doon pa lang, na nasa utak ko na yun. And then, throughout the, 32 years of my doing business, yun yung, siyempre, iba yung alam sa utak, iba yung alam sa experience na, di ba? So I've been working that out in all the different businesses na experience ko. And then also including biblical principles and all of that. And so I can say now, from my experience of 32 years, that, you know, I'm standing here today as a testimony that it's different when God is your boss. Diba? So, in spite of all of the problems that we face, iba yun kung alam mo na ikaw yung servant ka lang, empleyado ka lang ng Panginoon. Yeah. Diba? Normally, naririnig natin yung mga mahirap mag-start ng business kasi yung mga employees, pag uwi, tigil na, di ba? Pero kung ikaw yung owner, miski pag uwi mo, problema mo pa din yun, di ba? Yeah. Kine-carry mo lahat. Yeah. Pero sa atin, pag ganyan, pag alam natin na ang Panginoon ang may-ari ng business, at the end, siya ang
responsible Yes. sa business natin. Mhm, And so there's also that peace na nabibigay sa atin, Yeah. 'di ba? And ang maganda din diyan, iba yung perspective natin. Kasi alam naman natin yung business natin hindi lang para sa atin, para mag-enjoy ng buhay natin. Mhm. But there's a bigger purpose for it, right? It's Yeah. to bring God into this world, to bring His kingdom into this world, to introduce God to more of to our employees and to more people. Diba? So, ang hope natin hindi lang para sa mundo na ito. Diba? Mhm. So, we are working for a bigger purpose. Yeah. Diba? And we must acknowledge na we're just only managers, Yes. not the owner, Yes. no, ng resources ng Panginoon. Pinagkatiwala lang yan sa atin. Pero to the extent na, hindi, wala dito ang Lord, doon tayo magkakaproblema. Yeah. And isa nga sa patuloy na ine-embody ng Business as Mission Philippines is itong our work is our worship. Yes. How is it important sa isang negosyante na may ganong kaisipan, na merong ganong thought or idea sa pagbe-business? Yeah. Kasi dati, the way yung churches mag-isip is yung mga pastor tsaka yung mga spiritual na tao, sila yung nasa church. Mhm. Yung mga business people, hindi yan mahilig sa Bible, sa spiritual. Sila lang tagabigay ng pera. Diba? Ganun yung... Yeah. Minsan mga pastor, ganun din tingin sa mga business people. Gusto mo lang siya, para sila magbibigay ng pera. Pero sa tingin ko, hindi yan yung tamang pananaw. Mhm. Diba? A business person who loves the Lord can serve just as much as a pastor. Diba? Because our work can also be a form of worship, depending on how we do it. Yeah. Diba? And so, and mas mabilis pa nga sa isang business person ma-reach yung mga people in the workplace kaysa sa isang pastor. Kasi minsan, lalo na yung mga ibang business people, feeling nila yung pastor hindi naman naiintindihan yung mga problema ko. Yeah. Diba? Hindi naman nakaka-relate. Mhm. Diba? So, pero kung fellow business people ang nag-share sa kanila, baka mas mabilis na lang matanggap. Mas At makaka-relate kasi. makaka-relate, Opo. no? Mhm, mhm. Diba? Kaya, as business people, we should not waste this opportunity and the platform that God has given us. Diba? Mhm. Kaya nga yung sa akin, yung 2016, the Lord touched us to this idea of redeeming companies. Diba? So instead of just trying to redeem one person at a time, kumpanya-kumpanya na. That's why we got into the acquisition of yung mga failing businesses. And then turning it around, and then Wow. you start to bring in biblical principles, gano'n. So, Mhm. so dun nag-umpisa yun. Yeah. Oo. And by the grace of God, talagang tuloy-tuloy po kayo, no? Yes. Sa ganitong advocacy natin and intentions na kahit dumaan man sa mga pagsubok, alam nyo, at ganun din ang ating mga kaagapay na si Lord ang biggest backup natin. Yes. Siya ang ating panangga, at nakakatuwa dun sa sinishare sa atin ni Sir Amen na kahit na may mga pagsubok, kahit na minsan parang tama namin ginagawa natin pero sometimes it went wrong, wag po tayo madi-discourage. Kasi again, yung failures, part yan ng plan ng Panginoon at part din yan ng ating success. And siguro panghuli na lang, Sir Amen, sa ating mga taga-subaybay ngayon at tagapakinig, ano po yung gusto nyong i-address sa kanila? Ano po yung siguro words of encouragement na gusto nyo pong iwan sa kanila, lalong-lalo na kung sila man po ngayon ay humaharap sa mga malalaking pagsubok sa pagnenegosyo? Yeah. Well, I just want to encourage each one of you, just as I am very encouraged because of the hope that we have in Christ, di ba? Ang magandang story ng gospel sa atin is hindi nagtapos sa kamatayan ng ating Panginoon, kundi sa kanyang pagbuhay muli. Right? So in the resurrection, and this resurrection power is now within each one of us, right? And so this hope is what,
can encourage us and to continue to serve Him and just to be servants of the Lord, di ba? Hindi naman natin kailangan ipangarap na maging bilyonaryo, hindi, di ba? Ang pangarap natin dapat is that we can please God in everything that we do. And when we do that, then our work, our life becomes our worship. Amen to that. And indeed, our God is our living hope. Kaya patuloy po tayong maging, kumbaga, panghawakan natin itong mga pangako ng Lord sa atin. At bilang isang negosyante, we need to have a community katulad po sa Business as Mission Philippines. And with that, Sir Amen, salamat po Thank sa you. inyong pag-share ng inyong story, ang inyong insights at encouragement sa ating mga kaagapay. God bless you and good morning po. Yes. Thank you. Mga kaagapay, nakasama po natin si Mr. Amen Say, ang President ng Dong Pharma Philippines Inc. at bahagi din po ng Business as Mission Philippines.